Bigla akong nagmulat ng mga mata. Ewan ko kung bakit. Pakiwari ko'y nagmula ako sa isang masamang panaginip. Pero hindi ko maalala kung ano. Bumangon ako. Tiningnan ko si Mark sa aking tabi. Himbing na himbing. Nanunuyo ang lalamunan ko. Tumayo ako mula sa kama at nagpatong ng roba sa pantulog kong suot. I felt a certain chill. Nilapitan ko ang kinalalagyan ng aircon at pinihit ko iyon para hinaan. When I look at the wall clock across the room, nagulat ako nang makitang nasa kalaliman pa lang ng hating gabi. Akala ko'y umaga na. Lumabas ako ng silid. Binuksan ko ang ilaw sa hallway. As I was walking toward the stairs para bumaba, muli kong naramdaman yung feeling na parang may tao sa likuran ko. Nakatingin. Kinilabutan ako. Pero pinilit kong maging matapang, maging matatag. Maraming nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. That alone could scare the hell out of me. But I wasn't that weak. If there's one positive thing about my personality na maaari kong maipagmalaki, it was the certain courage that I had deep within me. I started going down the stairs, one stair at a time, habang nakakapit ako sa railing na gawa sa bakal. Habang naririnig ko ang tunog ng aking talampakan sa kahoy na hagdanan. Anibo ba? May sumusunog na tunog doon, mga yabag na sumasabay sa aking pababa. Nilingon ko ang aking pinanggalingan. Wala namang anumang naroon, liban sa aking anino, nalikha ng ilaw sa hallway, na binuksan ko bago magsimulang humakbang pababa. Nagpatuloy ako sa pagbaba. Inisip ko na guni-guni lang ang anumang nararamdaman ko o naririnig ko. Dumiretso ako agad sa kusina. I was walking toward the ref. May narinig ako. Babaeng umiiyak. Nagalala ako. Baka isa sa mga maid. Sinundan ko ang pinagmumula ng iyak. It led me toward the seer. Melba, Wilma. Patuloy ang impit na pag-iyak pero hindi ako sinagot. Hinawakan ko ang pinto ng banyo. Kusang bumukas iyon. Sa bahagyang siwang ng pinto, nakita ko may babaeng nakatalong ko. Nakaupo siya sa nakasarang bowl. Umiiyak. Wilma, ang sabi ko. But I was not sure kung si Wilma nga. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil nakayuko nga siya. Patuloy ang pag-iyak, ang paghikbi. Although sing katawan siya ni Wilma at sing edad. Wilma, bakit? May problema ba? Hindi siya nagtaas ng ulo, pero tumigil siya sa pag-iyak. Humakbang ako papasok sa banyo. Wilma, noon niya dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha. Pero bago ako yung nasilayan, biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. Ma'am Lara, nagulat ako sabay lingon. Ma'am Lara, sino pong kausap ninyo? Si Melba iyon. Lumakad siya palapit sa banyo. Nang muli kong balikan ang tingin ng babaeng nakaupo sa bowl, wala na iyon. Kinalabutan ako. Ma'am, are you alright? Tanong ni Melba sa akin. Nagalala ito dahil namumutla ako. Hindi ako agad nakakibo. Kitang-kita ko ang babaeng umiiyak. Pero naglaho na lang ito nang dumating si Melba. What was happening to me? Lumabas ako ng CR kasama si Melba. Si Wilma, ang tanong ko. Nasa kwarto po namin, bakit? I thought I saw her sa CR. Pagtatapat ko, she was crying. Ho, kailalabas ko lang ho ng kwarto namin. Naroon siya sa loob. Tulog na tulog. Baka guni-guni ko lang ang naiusal ko. Yet I was so convinced na may nakita talaga ako. Either totoong tao iyon o isang multo. Do I really believe in ghosts? I don't recall. Kinaumagahan, habang pinanonood ko si Mark na nagkakabit ng necktie sa harap ng salamin, tinanong ko siya. Naniniwala ka ba sa multo? Kumunot ang noo niya. Bakit mo tinatanong? Gusto kong malaman ang opinion mo. Kibit balikat ko. Hindi. Ang kaswal niyang tuon. Hindi ako naniniwala sa multo. Ako ba naniniwala? Napatingin sa akin si Mark. What? May nakita ako kagabi. Hindi ko maipaliwanag. Pagtatapat ko. Anong nakita? Isang babaeng umiiyak. Nasa CR. Nakaupo siya sa bowl. Baka naman si Wilma lang yun. Yun din ang inakala ko. Pero bigla siyang nawala. Nawalang papano. Basta nawala. Natawa si Mark. Imposibleng may multo sa bahay na ito. Kung totoo mang may multo.
Bakit imposible? Dahil bago ang bahay na ito, bagong gawa, bago lahat ang gamit. Usually ang mga multo sa lumang bahay tumitira, hindi sa bahay na kagaya nito. Saan mo naman nakuha ang impormasyong iyon? Iyon ang alam ko, iyon ang naririnig ko noon sa mga matatanda. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa multo, Mark, pero alam ko yung nakita ko. Alam ko yung naramdaman ko. Kung hindi man multo iyon, I know there is something in this house na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko pa lang, may iba na akong pakiramdam. Baka naman may kinalaman pa rin iyan sa nangyari sa'yo. The accident may have caused these things na nakikita mo. Nilapitan ako ni Mark at inakbayan. Gusto mong magpatingin ulit tayo kay Dr. Schroeder? Sa next week pa ang appointment natin sa kanya, diba? We can always drop by to his house. He's more than a family doctor. He's also a friend. Napatango ako. Wag na muna siguro. I'm not sure how to tell him these things na nangyayari. Ikaw ang bahala. Saka baka naman mawala. It's just that last night, totoong ang nakita ko. Kailangan mo lang siguro magpahinga. You've been through a lot. Hinilikan ako ni Mark sa noo. I smiled gently. Maybe you're right. Hamo, kapag naayos ko ng maaga itong mga dapat kong asikasuhin sa opisina, uuwi ako agad at papasyal kita. How's that? Okay. Yun lang at bigla akong nag-urge na ayusin ang necktie ni Mark. Kinalas ko iyon at ako na ang nagbuhol ng naaayon sa gusto ko. It was a perfect knot. I never knew I could do that. But instinctively, I was able to do it. You used to do that to me. Ang nakingiting sabi ni Mark. Ikaw ang parating nagbubuhol ng necktie ko. And I did it. This is a good sign. May naalala na ako. Actually, niyakap ko siya ng mahigpit habang masaya akong tumatawa. Mahirap bumalik sa normal na pamumuhay kung isipin ay hindi normal. Hindi ako tinatantanan ng mga masasamang pangitaing nagpaparamdam. Parang isang bangungot na pilit na nagbabalik. Tinatanong ko ang sarili ko kung anong ibig sabihin ng mga ito, kung ano ang ibig ipahiwatig. Pero salat din ako sa kaisipan, salat sa paliwanag at mga kadahilanan ng aking naranasan. Time went by very slowly. I tried to recall some of the memories of the past, pero mailap pa rin ang pagbabalik nila. And I got frustrated. Para nilang magkaroon ng laman ng isip ko, I decided to read a book. Fiction. Somehow dito ako nalibang. But something happened while I was finishing the book I was reading. Palubog na noon ang araw. Nakaupo ako sa kama sa loob ng master's bedroom, naghihintay sa pagdating ni Mark. Nakatawa ng paningin ko sa binabasang libro. It was a political thriller by a certain author. When I was compulsively flipping the next page, something caught my eye. In my peripheral vision, I thought I saw a girl, isang batang babaeng nakaputi. Tumakbo ito papasok sa closet. And when I look at the closet, biglang sumara ang pinto niyon. It was as if ay may pumasok nga sa loob niyon. The closet was just 3 meters away from where I was. Isinara ko ang binabasa kong libro. Tumayo ako at nilapitan ng closet. Kinakabahan ako. Oo, but I need to see what's inside. Lagayan namin iyon ng mga damit. Pero posibleng magkasya ang isang bata kung magkukubli doon. Bigla kong naalala ang aming anak, si Grace. Is it possible na noong nabubuhay pa ito, madalas itong magtago sa closet? Ang nakikita ko ba ay bahagi ng isang nawawalang ala-ala? Nasa harapan ko na ang closet. Hawang ko na ang tatangna ng pinto. Handa ko nang buksan ito para makita ang nasa loob. Kung si Grace na ang nasa loob ng closet, nangangahulugang may ala-ala nang bumalik sa aking isipan. Maybe from there, I can recall everything that we had shared na mag-ina. Bumilang ako ng 3 sa aking isipan. 1, 2, 3, bago ko biglang binuksan ang closet. Bumulaga sa akin ang mga damit na nakahanger at maayos na nakasabit. Pero wala akong nakitang bata o anumang unusual. Gusto kong matawa sa aking sarili. Why am I reacting this way? Isinara ko na ang pinto ng closet. Pero pagkasara ko nito, may narinig ako. Psst! Ang sabi. Sa loob ng closet, nagmumula ang tinig. Psst! Ulit nito. Kinilabutan ako. Sino yun?
At bakit? Psst! Mas mahaba. Mas nagbabadya ng urgency. Hindi ko na hinayaang mamayani ang takot sa puso ko. Buong tapang kong muling binuksan ang closet door.